Magmula nang matuklasan ni Karen ang mga katangian at mga kapangyarihang taglay niya ay naging abala siya sa pagtuklas at paggamit ng mga iyon. Pinaghandaan niya kung paano niya iyon gagamitin at kung kailan kokontrolin. Napag-alaman niya na nasa may katawan na kung saan at paano gagamitin ang lahat ng iyon. Tama si Lee sa mga tinura nito. Magkakahalo ang mga pangamba, tuwa, pananabik at takot sa bawat pagtuklas niya ng mga bagay na hindi ordinaryo sa pangkaraniwang tao. Isang gabi na day off ni Karen, na taon na kabilugan ng buwan. Balisa siya sa kanyang pagkakahiga. Hindi siya makatulog. Ayaw siyang dalawin ng antok. Kahit na buhay ang aircon, ay maaalinsangan pa rin ang kanyang pakiramdam. Pabiling-biling siya sa kanyang higaan. Para siyang napapasong hindi niya mawari. May kung anong damdamin ng nais na maghari sa kanyang katawan. Sobrang init ang kanyang nadarama. Subalit pinagpapawisan naman siya ng malamig. Napabalikwas siya ng bangon at tinungo ang bintana. Mula doon ay humugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Tinanaw niya ang buong paligid hanggang sa maaabot na kanyang paningin. Tahimik ang gabi, tahimik ang buong paligid. Binuksan niya ang bintana at maingat na lumabas buhat doon. Tanging mga mumunting ingay ng panggabing ibon ang maririnig sa madilim na paligid. Sarado na ang mga bahay sa di kalayuan. Maliban sa malamlam na ilaw ng bawat bahay ay wala nang iba pang mababanaag. Banayad ang dumadapyong hangin sa manipis na pantulog ni Karen. Inihakbang niya ang kanyang mga paa at marahan siyang naglakad. Di naglaon ay bumibilis ang kanyang mga paghakbang na para bang itinuturo sa kanyang lugar kung saan siya dapat magpunta. Tila hinihila siya ng kanyang mga paa sa isang direksyon na unti-unti na niyang nauunawaan. Lalong bumibilis ang kanyang mga paghakbang. Mula sa pagdapyo ng hangin ay may masasamyo siyang kakaibang simoy buhat doon. Pabango ng pabango at pasarap ng pasarap. At katakam-takam ang naaamoy niya mula sa direksyong tinutugpa niya. Para iyong pinagmumulan ng napakasarap na pagkain. Nakaramdam siya ng pagkagutom. Nangangasim ang bibig niya. Umuugak ang kanyang mga tiyan. Naglalaway na siya. Mas lalo niyang tinulina ng kanyang mga paghakbang. Halos ay patakbo na siya upang marating kaagad yung bahay ni Mr. Robert, ang may sakit at nakaratay. Mula sa labas ay tanaw niya sa loob ng bahay ang nakahigang matanda. Tamang-tama lamang ang pagkakasiwang ng kortina sa bintana sa ibaba ng bahay kung nasaan ang silid ng may sakit. Di kalayuan sa matanda ay ang asawa nitong natutulog sa isang rocking chair. Bakas sa mukha ng matandang babae ang puyat at pagod. Mula sa labas ng bahay ay suminghot si Karen sa direksyon ng may sakit. Iba yung ginhawa at sarap ang kanyang nadama sa ginhawa niyang iyon. Animo ay sumasamyo siya ng isang napakabangong bulaklak. Para bang siya ay galing sa isang napakainit na lugar at tumapat siya sa isang bentilador. Napakaginhawa. Sa paligid ng may sakit ng matanda ay naroon ang mga pangangailangan nito, mga gamot, mga kagamitan, tubig, ihian at kung ano-ano pa. Parang nasa isang maliit na hospital room ang kwartong iyon. Kompleto ang lahat para sa may sakit na si Mr. Robert. Nasisiyang napangiti si Karen. Muli ay sininghot niya ang amoy ni Mr. Robert. Muli at muli. Para namang nakakaapekto iyon sa matanda. Muungol ito sa bawat pagsinghot niya dito na parang nakakaramdam ito ng sakit. Muli sanang sisinghot si Karen nang maramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa lugar na iyon. Bigla siyang bumalikwas. Isang lalaki ang tumambad sa kanya. Nakangiti. Dahil sa dilim ng gabi ay hindi niya napagsino ang kaharap. Marahan itong lumapit sa kanya.
Unti-unti mo na rin palang natutuklasan ang lahat. Wika ng lalaking papalapit na sa kanya. Hindi banyaga kay Karen ang boses na iyon. Napalitan ng inis ang kanyang pagkabigla. Ito ang lalaking katabi niya noon sa eroplano pabalik ng California. Magkahalong inis at pagtataka ang nararamdaman niya. Anong ginagawa nito rito? Tanong ni Karen sa sarili. Bagya pang lumapit ang lalaki sa kanya. Pareho lang tayo. Iisa ang lahing pinagmulan natin, ang lahi ng mga aswang. Lumapit ang lalaki sa bintanang pinanggagalingan ni Karen at buong sarap ding suminghot doon. Inamoy-amoy nito ang may sakit na matanda. Tulad niya ay nakaramdam din ito ng ibayong kasiyahan sa ginawa. Nang makontento ay muli nitong hinarap si Karen. Isa lamang ito sa marami mo pang matutuklasang katangian nating mga aswang. Nakangiting paliwanag nito sa kanya. Ako si Lee, isang Pilipino-Chinese. Incheck ang tatay ko, Pinay ang nanay ko. Bata pa ako mag-migrate kami dito sa Amerika. Dito na ako lumaki. Bata pa rin ako nung makuha ko ang pamanang ito mula sa aking ina nang maaksidente ang aming sasakyan. Hindi ako nasaktan sa sakuna. Inakap ako ng aking ina. Kahit grabe na ang mga kalagayan niya, ay hindi pa rin siya namatay. Bago dumating ang mga rescuers, ay naisubo niya ang batong itim sa akin. Humakbang papalayo sa bahay ang lalaki. Sumunod si Karen dito. Hanggang sapitin nila ang isang lugar na mas ibayo ang kadiliman. Kumikislap ang mga mata nilang dalawa sa dilim, na animo ay mga mata ng pusa. Binatilyo na ako nung unti-unti kong matuklasan ang lahat, ang mga kapangyarihan ng isang aswang. Napakahirap nung umpisa. Hindi ko rin malaman ang aking gagawin at iisipin noon. Nasisindak ako sa bawat pangyayari at pagkakatuklas sa aking sarili. Pagpapari sana ang gusto kong bukasyon noon. Isa ring katulad natin ang nagpaliwanag at nagturo ng lahat-lahat sa akin. May ilan din tayo dito sa Amerika. 10 o higit pa siguro. Taimtim na nakikinig si Karen kay Lee. Para sa kanya ay isang mahalagang pangyayari ang paglitaw nito. Nais niyang malaman kung ano ang mga dapat niyang gawin at kung ano pa ang mga posibleng matuklasan niya tungkol sa kanyang sarili. Patuloy naman si Lee sa pagpapaliwanag kay Karen. Tulad ng sabi ng kanyang lola, kailangang iwasan niya ang sobrang galit, ang mga buntis at mga bagong silang na sanggol. Ang sobrang pagkain sa gabi ay makabubuti upang maiwasan niya makagawa ng masama. Dapat ay maghanda na siya ng mga dahilan upang maiwasan niya ang anumang uri ng komplikasyon ng pagiging isang aswang. Ihanda na rin daw niya ang kanyang sarili sa bawat pagbibilog ng buwan dahil iyon ang pinakamalakas na sandali ng kanilang pagiging aswang. Hindi nila kayang maiwasan iyon. Iyon ang sandali ng kanilang paglilimayon. Kung kakain siya ng marami at makakasinghot siya ng may sakit o dili kaya ay buntis, ay sapat na ang mga iyon upang hindi siya makagawa ng higit pang karumal-dumal na gawain ng isang aswang. Mahirap pero kaya. Kakayanin. Nasa iyo na kung paano mo gagawin. Huwag lamang tutudohan ang pagsinghot upang hindi tuluyang mamatay ang may sakit o kaya ay malalaglag ang bata na nasa sinapupunan ng isang buntis. Ang pinakamandang ibinahagi ni Lee para kay Karen ay iyong tungkol sa kapangyarihan nilang makapagpapalit ng kaanyuan. Kalimitan ay aso o pusa ang ginagamit nila sa pagpapapalit ng anyo, subalit pwede rin sa kahit anong hayop. Maaari din silang makalipad kung gugustuhin nila. Kailangan na lamang ng iba yung pagsasanay at konsentrasyon. Ang paglipad ay may kahirapang matutunan at nangangailangan pa ng tinimplang langis na ginagawa lamang ng matatandang kalahi nila. Tayo, ang lahi natin na nagpasalin-salin na noon pang unang panahon. Kung hindi mo pa alam ay matagal nang namamayani dito sa lupa. Isinumpa ang lahi natin mula pa doon sa ating mga ninuno. Walang nakakaalam ng eksaktong panahon kung kailan tayo nagsimula.
May mga haka-hakang panahon pa ni Kristo ay nandirito na ang lahi natin. Titig na titig ang nanlilisik ng mga mata ni Karen sa lalaki habang nagpapaliwanag ito sa kanya. Karamihan sa atin ay pilit na nagpupunyaging makaiwas at makagawa ng anumang karumal-dumal na gawain ng isang aswang. Karamihan sa atin ay nagkahangad ng katahimikan at kapayapaan sa kabila ng ating kahinaan bilang isang aswang. Napakahirap at iba yung pagsisikap at pagtitiis ang kinakailangan upang makamtan ito. Bihira ang nananatiling malinis. Isa sa kalahi natin ang nagpapatiwakal. Isang babae. Awa ng Panginoon nating Diyos ay isa ako sa nanatiling malinis. Pilit ko na lamang pinagkakasya ang aking sarili sa pagsinghot ng may sakit at mga buntis. Iwas na iwas akong makapaminsala. Nakakabisado ko na ang tamang pagsinghot. Gala ako ng gala tuwing kabilugan ng buwan, gamit ang iba't ibang anyo. Minsan ay isang asong malaki, o dili kaya ay isang pusang itim. Iyon ang mga paborito ko. Lagi akong may stock na maraming pagkain. Ang paborito kong kainin ay isdang prito dahil malansa ito. Gaano mo katagal matutunan ang pagpapalit ng anyo? Interesado at may halong kuryosidad na putol ni Karen sa sinasabi ng kausap. Madali lang. Basta mag-concentrate ka sa hayop na gusto mong kopyahin at unti-unti ka nang mag-iiba ng kaanyuan. Paano ako makakabalik sa dati kong anyo? Ganon din. Isipin mong gusto mong balik sa dating tao at magiging tao ka ng muli. Iwasan mo lang na may makakakita sa'yo at wag kang magpapaabot ng sikat ng araw sa ibang kaanyuan. At kung aabuti ng umaga, hindi ka na makakabalik bilang tao magpakailanman. Natigilan si Karen sa sinabi ng kaharap. Ilang sandali na lang silang nananatili sa ganyong oras. Malapit nang mag-umaga. Pakli ni Lee, kailangan na nating makauwi pareho. Kailan ulit tayo makikita? Paano kita hahanapin? Humakbang papalayo ang lalaki. Huwag mo na akong hanapin. Hindi ako taga rito sa lugar mo. Huwag mo nang hangaring magpakita ulit sa'yo. Magdasal ka. Mabisang gamot ang panalangin sa Diyos. Nag-anyong isang malaking aso si Lee at mabilis na tumakbong papalayo hanggang mawala ito sa paningin ni Karen. Pumihit na rin siya pabalik sa bahay nila. Ilang sandali pa ay pamuli siyang pumasok sa silid nila ni Paulo sa pamamagitan ng bintana. Matapos maisara ay natulog na siya.